At kaugnay nga ng balitang yan, makausap natin live via Zoom si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang hapon po, Attorney Conti. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon. Yes, Attorney Conti, gaano kahalaga yung naging desisyon na ito na finally sinasabi na talagang may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kahit umatras na ito sa Rome Statute? Ako sa loob at labas ng bansa may epekto. Number one, sa kaso ni Duterte, malinaw na may kapangyarihan para pagpasyahan pa further yung kaso niya. Naabangan na nga namin ang rescheduling ng confirmation of charges hearing. Of course, may pending pang question, pero more or less, medyo tumataas yung certainty na matutuloy talaga ito into trial. Sa iba naman, kasi may investigation na tuloy-tuloy pa rin. With the court's jurisdiction, tuloy-tuloy silang paghahanap ng iba pang akusado o iba pang pwedeng ma-issuean ng warrant of arrest. Kaya, I would say for those who are waiting for their warrant, medyo ito na, with the court now finally emboldened. Wala nang balakid na, wala nang magtatanong ng kapangyarihan niya, mas magpo-focus na sila ngayon dun sa iba pang involved. And then for the international community, matagal itong inaabangan kasi yung ginawa nga ni Duterte, no, nag-withdraw. Pwede din bang gawin ng iba? Maraming nakatingin at actually maraming nakapila na mag-withdraw sana. Ngayong nakikita nila na, naku, kahit pala mag-withdraw, yung nagawa na ay hindi matatakasan, magdadalawang isip yan. Okay. Sa inyong pananaw po, tuluyan na bang naisara ng ICC ang issue ng jurisdiction o maaari pa ba itong questionin muli ng depensa? To be technical about it, yes, pwedeng apelahin ito ng depensa. Yung Supreme Court nila o yung tinatawag na Appeals Chamber ay pwede pang puntahan at tanungin kung tama ba itong desisyon ng pre-trial chamber. Kumbaga, in a sense, pwede, pero palagay ko mahirap na at malabo dahil definitively sinettle ng pre-trial chamber yung tanong. Ano nga ba yung, there is a phrase, any matter under the consideration of the court. Yung phrase na yon ang kini-question wala na naman tayo sa ICC nung kinonsider ang preliminary examination. Sabi ng defense, actually hindi yan ang titingnan mo. Ang titingnan mo, yung investigation. So may konting panlilin lang, kumbaga, na as if walang nangyari sa Pilipinas until March 2019. Kasi yung investigation, 2021 pa nangyari. Sinabi na dito ng korte at this is, kumbaga, undeniable Hindi mo mabubura yung ganyan. Mahirapan kang mag-disinformation dyan dahil klarong-klaro dun sa memorya ng mga tao. Pero yun nga, Attorney Conti, no, sa akin, huling tanong na lang mula sa akin. Moving forward, may ilang buwan lang natitira dito sa 2025. May inaasahan pa ba tayong development bago matapos ang taon or next year na talaga yung mga major movement pagdating sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron sa end of the month. At ito, Halloween, October 31, deadline ng report ng mga experts, independent experts patungkol sa mental state ni Duterte. Itong report na ito ay magiging available sa lahat ng partido. Independent sila. So, prosecution, defense, and victims sa pamamagitan to ng OPCV. Yung defense, first time din nilang makikita tong report na to. Kaya I would say, questionin nila to. Comments are due November 5th. So sa November 5, kumbaga magsasubmit yan lahat sa pre-trial chamber at doon masasabi natin na ito na, pwede nang pagpasyahan. Kaso, magbe-break ang court ng December 5. Kaya yun yung medyo pinag-isipan namin kung kakayanin ba sa loob ng isang buwan ang pagpapasya. Kung ano nga ba ang sasabihin natin. Pero sa totoo, kung binigyan ka na ng expert report, ano pa ang pag-iisipan mo? Konting tingin na lang yan sa batas. Pero kung ano't ano man, naka-peg na kami na ang trial o ang resumption ng confirmation of charges hearing ay sa 2026. What about po yung issue tungkol sa kanyang sinasabing sanity or if he is fit to attend trial?
ito nga po yung reports na due sa Halloween. Ayun yun Itong mga mismo. reports na to ay ibibigay ng eksperto sa forensic psychology, behavioral neurologist, at merong isang eksperto na specialista dun sa pag-iisip ng matatanda. Kaya itong report nila altogether, ang usapin din kasi dito, ang fitness to stand trial, hindi kasi siya medical issue lang talaga eh. Yung report nila, posibleng nakalagay doon. Kaya pa ba niyang mag-isip? Kaya pa ba niyang makausap? Kaya pa ba niyang makaalala within this certain period? Kung ano't ano man lalabas yan sa report, yung determination of whether he can follow the proceedings meaningfully and engage with the proceedings is a question for the judges to answer. It's more of a legal issue. Okay, nako. Maraming salamat po, Attorney Crisina Conti, again, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, Attorney, at mabuhay po kayo. Salamat, ingat.